Sa dokumentaryong ito, ating tatalakayin ang respiratory system at ang mga maaaring sakit na makuha dito kung hindi natin ito maalagaan ng maayos. Ako po si Christian Day pa rin. Samahan ninyo kami ni John Rick, Ivan, Elizabeth at Denny sa mas malawak pang pagtuklas sa respiratory system. Ang mga tao, katulad ng mga hayop, ay humihinga sa pamamagitan ng isang sistema na hinahayaang makapasok at magamit ng katawan ang oxygen. At ito ay tinatawag na respiratory system. Ang respiratory system ay isang pangkat ng mga organs na isinaayos sa pinakamainam na paraan upang may bahagi mga hangin sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ito ang mga hakbang para makagawa tayo ng isang long model. Ang mga sumusunod ay ang mga kakailanganing materyales: tape, cutter, clay, goma, straw, bote, at mga lobo. Gawin ang ating mga hakbang. Hindi ganito ang itsura ng ating proyekto. Ang mga sumusunod ay ang mga parte ng respiratory system na katumbas ng nasa lung model. Ang trachea, ang bronchi at lungs, at ang diaphragm. Ang respiratory system ay binubuo ng mga organs na tinutulungan tayong makahinga. Respiration ang tawag sa proseso ng pagkapalitan ng oxygen mula sa kapaligiran at ng carbon dioxide na nagbumula naman sa selula ng mga tao. Ang paglanghap ng hangin ay tinatawag na inhalation at ang pagbuga o paglabas ng hangin ay tinatawag namang exhalation. Isa sa mga parte ng respiratory system ay ang nasal cavity. Ito ang nagbibigay sa atin ng kakayahang makaamoy, makafilter ng irritants tulad ng dust, at makalikha ng mga. Ang throat o pharynx naman ay isang tube na nagdadala ng hangin mula sa nasal cavities patungo sa larynx or voice box, patungo sa trachea o windpipe. Ang windpipe ay nahati sa dalawang breathing tubes na tinatawag na bronchi. Ito ay dinudugtungan ng bronchioles. At sa kaduluduluhan ng bronchioles ay may tinatawag tayong air sacs o alveoli. Ang diaphragm ay isang malaking muscle na ginagamit natin sa tuwing tayo ay humihinga. Ito ang nagdudulot ng pag-expand ng dibdib habang pinapasukan ng hangin ng lungs. Ang ilong ang unang lugar kung saan pumapasok ang hangin na ating nilalanghap. Ang ating ilong ay may dalawang butas na tinatawag na nostrils at tinatawag rin itong external nares. Hindi lamang simpleng lagusan ang ilong. Gumaganap itong parang air conditioning system na humaharang o sumasala. Nagdaragdag din ng moisture o humidity at nagpapainit sa hangin habang nagdadaan sa katawan. Sa ganitong paraan, gumagana ang lung model. Oras-oras, maraming bagay ang tumatakbo sa ating isipan at kung minsay marami tayong ginagawa. Ngunit may isang bagay tayong hindi natin kailangan alalahanin. Ito ang paghinga. Kapag tayo'y humihinga, inililipat natin ang oxygen sa mga selula upang ito'y patuloy na gumana at upang maalis ang carbon dioxide sa ating katawan. Sa pamamagitan ng paghinga, nananatili tayong buhay. Ngunit, paano nga ba natin magagawa ito nang hindi namamalayan?
Ang sagot ay nasa respiratory system ng ating katawan. Katulad ng isang makina, ang respiratory system ay mayroong mga espesyal na mga parte. Ang mga parteng ito ay mga structures at tissues na bumubuo sa baga, pati na rin ang iba't ibang mga respiratory organs na nakadikit dito. At para gumana ang respiratory system, kailangan natin ng autonomic nervous system. Ito ang unconscious control center ng mga vital functions. Kapag naghahanda na ang ating katawan na tumanggap ng oxygen, ang system na ito ay nagbibigay ng signal sa ating mga muscles na nakapalibot sa ating baga. Ang flattening ng diaphragm at ang pagkontract ng mga intercostal muscles sa pagitan ng rib para gumawa pa ng espasyo para mag-expand ang baga. Ang hangin ay pumapasok sa iyong ilong papunta sa trachea patungo sa bronchi at naghihiwalay sa base ng trachea patungo sa lung. Katulad ng sanga ng puno, ang bronchi ay mga tubes na nahahati sa libong maliliit pa at ito ay tinatawag na bronchioles. Madalas nating isipin na ang baga ay isang lobo. Ngunit mas mainam itong ikumpara sa isang sponge na pinalilibutan ng bronchioles sa parenchyma tissue. Ang bawat dulo ng bronchioles ay may tinatawag na alveoli. Ito ay nababalot ng capillaries na siya namang puno ng red blood cells na nagtataglay ng hemoglobin. Ang hangin na iyong nilalanghap ay pumapasok sa alveoli at sa alveoli rin nagaganap ang gas exchange. Kung ang capillaries ay binubuo ng carbon dioxide, ang air sacs naman ay binubuo ng oxygen sa pamamagitan ng basic process of diffusion. Ang mga molecules ng bawat gas ay kumikilos sa isang espasyo kung saan mababa ang concentration ng kaniyang uri. Habang dumadaan ang oxygen sa capillaries, ito ay kinukuha ng hemoglobin, samantalang ang carbon dioxide naman ay inilalabas patungo sa baga. Ang hemoglobin ay inililipat sa buong katawan sa pamamagitan ng bloodstream. Ngunit, ano ang ginagawa ng baga sa carbon dioxide? Ito ay inilalabas sa tulong ng autonomic nervous system na nagiging sanhi para ma-relax ang diaphragm habang ginagawang mas maliit ang chest cavity at kinokompress ang baga. Pagkatapos, ang carbon dioxide ay matagumpay na nailalabas sa ating katawan at ang cycle ay umuulit lamang. Ang ating baga ay isang napakahalagang parte ng ating katawan. Sa bagay, sa pamamagitan nga naman tayo nito humihinga. Ngunit alam nyo ba na ang baga ay isa lamang sa bumubuo ng parte ng ating katawan na kung tawagin ay respiratory system. Ang pulmonary tuberculosis ay isang nakakahawang sakit na umaatake sa ating mga baga. Ngunit alam nyo ba na isang bakteryang kung tawagin Mycobacterium tuberculosis ang nagdudulot ng sakit na ito? Bukod sa pagiging isang nakahahawang sakit, ang tuberculosis ay airborne o maaaring makuha mula sa hangin na ating nilalanghap. Ang pulmonary tuberculosis ay pangunahing inaatake ang baga, ngunit higit pa rito ay maaari ring kumalat ang epekto nito sa iba pang parte ng ating katawan. Pero teka, hindi naman ibig sabihin na mayroon ka ng bakterya ay magkakasakit ka kaagad. Sa mahigit 2.2 na bilyong taong mayroon ito, karamihan ay mayroon lamang na kung tawagin ay latent tuberculosis. Ibig sabihin, nilalabanan pa ng ating immune system ang nasabing bakterya upang hindi pa tayo tuluyang magkasakit. Hindi man nakahahawa ang latent TB, ay dapat pa ring magpatingin sa doktor ang pinaghihinalaang mayroon ito dahil posible itong lumala at magresulta sa isang active tuberculosis na siyang nakahahawa na. So we have pulmonary tuberculosis, or commonly called as TB. This is a contagious disease. It can be transmitted through air. So people with tuberculosis should cover their mouth if they cough, because the bacteria can be transferred through the air. People also should have their own personal things like spoons. They should have their own cup. It should not be used by their family members, because this is contagious and it can transfer from one person to
another. Now, a person who is infected with tuberculosis eventually experience too much coughing. Now, if it persists, a person can also experience fever, night sweat, difficulty also. Hindi mo maiiwasan ng hika. Wala rin itong mga gamot. Ngunit may mga hakbang na maaari nating sundin upang maiwasan ang sakit na ito at ang mga sintomas nito. Sa pamamagitan ng pagtutulungan kasama ng iyong doktor, maaari kayong gumawa ng bai-baitang na plano upang mapabuti ang iyong kondisyon. Sundan ang iyong asthma action plan. Kasama ang iyong doktor at healthcare team, magsulat ng isang detalyadong plano para sa iyong paggagamot at ang pagkontrol ng asthma attack. Pagkatapos nito ay siguraduhin na susundin ang iyong ginawang plano. Alamin at solusyonan agad ang asthma attack. Kung aaksyonan agad, may mas maunting pagkakataon na lumala ang iyong asthma. At isa pa ay hindi mo na rin kailangan masyadong gumamit ng medisina upang kontrolin ang sintomas nito. Paggamot ng naaayon sa sinabi ng doktor. Hindi porket mukhang bumubuti na ang iyong kondisyon, hindi mo dapat babaguhin ang kahit anong pinlalayo ng iyong doktor. Sa dami ng pwedeng dahilan ng pag-atake ng iyong hika, mahirap talagang pigilan ito. Kaya narito ang 10 tips para maiwasan ang mga sintomas nito. Gumamit ng mga allergy-proof na pundan sa inyong mga unan at kutsyon. Huwag magpapasok ng mga alagang hayop sa loob ng silid tulugan. Alisin ang carpet at mga stuffed toys sa kwarto. Ayusin ang sirang gripo. Iwasan ang mga lugar na maraming naninigarilyo. Iwasan ang mga matitinding kemikal katulad ng mga ginagamit sa paglinis. Iwasan ang pagiging stress. Pakiramdaman ng air quality. Mag-ehersisyo sa loob ng bahay. Kontrolin ang iyong seasonal allergies. Ang Smoking Regulation Act of 2003 ay nilagda ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo upang mabawasan ang mga nalululong sa paninigarilyo sa Pilipinas. Makalipas ang mahigit isang dekada, ay pinatupad naman ang Sin Tax Act na pinahintulutang maglagay ng 20% na patong sa buwis sa alak at sa sigarilyo. Ngayong taon ay pinagtibay ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga batas ukol sa pagbabawal sa paninigarilyo. Sa pagpapatupad ng RA 9211, pinagbabawalan ng gobyerno na magbenta ng sigarilyo sa mga menor de edad o mga tao na 18 taon pababa. Nakasaad din sa batas na maaring maglagay ng babala ang pamahalaan sa bawat kahatong sigarilyo. Nakalagay din sa panukalang ito ang pagbabawal ng paninigarilyo sa mga papublikong lugar tulad ng ospital, kainan, eskwelahan at mga lugar na maaring pagmulan ng sunog tulad ng mga tindahan ng paputok at mga gasolinahan. Mas umigting ang kampanya kontra sa paninigarilyo noong panahon ni dating Pangulong Benigno Aquino III na kilalang isang maninigarilyo. Makalipas ang halos isang dekada ay pinatupad ang Sin Tax Act na pinapayagang maglagay ng 20% na patong na buwis sa sigarilyo. Sa pagluklok ni dating Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa Malacanang ay humigpit ang pagpapatupad ng smoking ban ng ilang syudad at lalawigan bilang suporta sa Pangulo. Ngayong taon ay pinirma ni Pangulong Duterte ang isang executive order upang mas paigtingin pa ang mga batas ukol sa paninigarilyo. Sa huli, ang tamang pagpapatupad ng mga batas laban sa paninigarilyo ay kailangang pairalin upang ang kalusugan, hindi lamang ng tao, pati ng kapaligiran, ay bumuti.
it will result to less garbage. These cigarette butts actually clog our system. It causes floods and it ruins the public health. Clearly, cigarettes ruin each and everyone's health while also destroying our environment. Cigarette butts is one of the top collected garbage here in this just in the city of Makati. So it takes 15 long years to decay, and if you could just imagine if smoking ban would be implemented, it would give us the opportunity to live well, and it lessens our garbage. Dito sa Barangay Tejeros, Makati City ay may free consultation sa center ng iba't ibang uri ng sakit. At kasama na dito ang respiratory cases tulad ng asthma, pulmonary tuberculosis at iba pa. Merong 6 na iba't ibang uri ng asthma. Ngunit dito sa amin may 3 pinaka nakikita sa tao. Una, allergic asthma. Pangalawa, asthma without allergies. At pangatlo ay occupational asthma. Asthma is a chronic disease of the airways that makes breathing difficult. So with asthma, there is inflammation of the air passages that results in a temporary narrowing of the airways that carry oxygen to the lungs. So you can easily identify a person suffering from asthma when that person cough heavily, wheezing. So when we say wheezing, there is a sound or a squeaky sound that you hear when a person breathes. Another one is chest tightness, and of course, shortness of breath. Asthma can be inborn or acquired. Okay. So for inborn, the child has parents who are eventually experiencing this kind of chronic disease. So especially pagka mahina ang kanilang lungs. So the baby will eventually inherit this. Yung acquired naman is taken or occurred because of polluted environment. Ano dapat ang gawin ng mga asthmatic people? So una, they should refrain from heavy work, heavy exercise, and then they should always bring their medication with them. Ngayong natapos sa ang ating dokumentaryo, nais naman namin ibahagi sa inyo ang aming munting advokasya sa pag-alaga ng ating baga at ang pagtigil o di kaya na may pagpawas sa ating paninigarilyo. Pag kailangan ng gamot, huwag mahihiyang magtanong kung may right med ba nito, may right med ba nito. Pag kailangan ng gamot, huwag mahihiyang magtanong kung may right med ba nito.
Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Avoid. 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 Smoking. We should stop smoking gradually. Lesson. 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 Smokers never grow old. They die young. Stop Stop. 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 smoking. Avoid. Lesson. And Stop. smoking. Susubok ka pa rin ba?